I'll go to Regine kasi you have a study ba yun? Or article where you suggested yung mga ways for news organization, journalists to parang guard against or protect ourselves from these kinds of disinformation campaigns. And very briefly lang, ano ba yung parang pinakabuod nun? Yes. So, nagsulat ako ng research based sa fellowship ko sa Oxford. Where tumingin ako sa mga best practices sa mga Western newsrooms as to how they deal with disinformation na targeting journalists and how we cover also disinformation. So, ang isa sa mga pinaka-concepts na share ko dito is this theory called yung oxygen of amplification. So just because something is viral, or just because may ganitong popular na ideology or na narrative, it doesn't mean na i-cover na siya dapat agad. At kailangan maalaga tayo with how we cover it. Kailangan naka-frame siya ng maayos. Why? Okay. Because we might be inadvertently spreading something na harmful without us meaning to. At magkakalat yung ganitong idea at saka lang natin i-course correct pag medyo kumalat na, no? Oo. Okay. So, isa sa mga best practices, pag nag-i-interview tayo, for example, ng influencer or ng blogger, kapag alam natin na serial na ito na sinungaling, it's best not to interview them, for example. Ganon. If we have to interview an influencer, dapat mas kukuha tayo ng interviewee na medyong mas depolarized, hindi masyadong die-hard, ganun. Medyong magiging matino yung usapan, magiging productive dapat yung usapan. That's one example. Pangalawa, minsan napapansin ko sa mga mainstream media for social and media engagement, madalas talaga natin ginagamit yung quote cards, which is kailangan yon in a way. Okay. Pero at the same time, weaponize siya ng mga bad parties. Actors, okay. Ng mga bad actors, oo. So kapag hindi na frame ng maayos ang isang quote card, kapag for example, quote lang siya at hindi linagay yung pangalawang paragraph ng context, nasispin siya sa comment section Tsaka nasispin siya sa shares. So, kailangan may additional tayo na context or minsan, yung sagutan, doon na natin ilagay sa isang format. Huwag na natin i-separate para makikita yung balanse. Napansin namin, mga disinformation watchers, na madalas ginagamit yung mga quote cards na tambayan ng mga trolls. So, if the social media team will notice, for example, pag-post nyo ng quote card or minsan ng breaking, tapos biglang magkakaroon ng dagsaan ng mga comments. And usually, you can tell kapag hindi siya organic kasi may script na, tapos may speed So, madalas, nagagamit yung mga bots na hindi na nga siyang, hindi na nga siyang trolls. Kasi pag trolls, mano-mano. Pag bots, automated. Automatic? Yes, okay, automated. Oo. So, makikita mo na pag bot activity, mas manipis yung time frame. Kasi automated na siya Dikit-dikit. Yes, oo. So, yung script comes in within siguro mga 5 minutes. May dagsaan na siya ng ilang dozens or hundreds of comments. Ganon. So, iba yun sa organic. Curious ako, when you say this, paano ba yung automated commenting? Paano? There's an app or there's a program na... Yes, pina-program yan. So, nag-hire itong mga political clientele sometimes or yung mga troll farms. May mga in-house sila na programmer. Or sometimes mag-outsource sila ng programmer. And they build, sometimes now based, lalo na sa panahon ng AI, they use AI to build or to code yung hacking ng comment section. Meaning they can comment on Facebook post namin and automatic yun. I mean, hindi sa tao, program, sa computer-to-computer sync. Yes, oo. So I've never seen this demonstrated yet, pero I've spoken to sources who have said na ginagamit talaga ito bilang device. So those are some ways na you can identify. So ano yung, number one, ano yung warning telltale signs that yung kinukonsume nila ay hindi organic? And number two, how do you convince them na
you have to be a little more stronger than just accepting this propaganda lines. Mhm, mhm. So, ano ang mga telltale signs, no? Una, na-mention ko yung script tsaka yung speed. So, very useful Pare-pareho. yan sa pag-assess ng pagkalat ng isang narrative, kapag ginagatungan siya ng mga influencer, at kapag nakikita mo sa comment section na may paulit-ulit na mga keywords, tapos medyong mabilisan yung pagiging viral, magtaka na po kayo with that pa lang. Pangalawa, yung kapag ang sinisilbi ng isang influencer ay isang personality lang at hindi yung mismong facts, no? So, PR person yun. oo, exactly. Yes. It means na kahit anong facts of the case, kahit anong issue, kahit anong nuance, secondary lang yan sa kung ano ang political interests ng bias, or worse, minsan client na hindi natin alam ng influencer na ito. Okay. Now, hindi naman perfect yung mga media at may mga mishaps din tayo when it comes to yung human error natin, no? Pero siguro one thing na I want to leave with yung viewers natin is that sa media, may regulation kasi, may editorial system tayo. So katulad ng sinabi ni Sir Danny, kapag nagkamali yung media or isang misstep lang or isang erratum lang, nakakahiya na siya. Memo. Oo, Memo suspension even, ganyan. Or public shaming or correction, gano'n. Pero walang ganong mechanism kasi sa mga influencers at lalong-lalo na sa mga hyper-partisan influencers. So, may mga influencers na yung medyo okay, magsasorry sila if they have a misstep. Pero yung mga hyper-partisan talaga na diehard, wala silang pakialam, gano'n. Correct. So, kung walang ganong sense ng accountability ang influencer na fina-follow mo, siguro it's best na i-diversify mo na ang media diet mo, ang influencer following mo. But sir, I'd like you to answer that same question in the context of paano nga yun yung sinabi ni Regine na diversify, and then what was before that? Pagka BPR client, yung sa trabaho natin, kailangan bang mas paliwanag yung sasagot in answering the question? Ano ba yung challenge natin? Pakita ba more how we do things and emphasize yung checks and balance. Tama. Can you elaborate more on that? Oo, kasi yun yung oportunidad na binibigay ng social media sa atin. Kaya nating magbigay ng BTS. Parang yung ginagawa ng isang reporter dati, 'di ba? Puro tada yung kanyang mga pinopost kasi itong tada na to talagang yung notes niya nakalagay. Kilala mo 'yon, Joseph, 'di ba? Ikaw 'yon. Parang sir. Okay. Pero maganda 'yon in a sense kasi parang pinapakita mo what happens bago mo gawin yung storya. Ito yung notes mo. Kaya lang, ang pasubali naman doon, minsan, and whether you like it or not, Joseph, minsan nami-misinterpret siya na parang, ay, masyadong bias si Joseph dito sa isang personaheng to kasi ba't puro na lang siya yung nakalagay doon. Yung part na yon dapat nililinaw din sana sa publiko na I'm sure ginagawa mo rin naman every now and then kasi nga bahagi siya ng trabaho ng isang periodista. Pero bukod dun sa BTS, at ito yung mas malaking challenge sa mga newsroom, yung media literacy and media education should be part of the news cycle. Not necessarily sa mga news story, pero dun sa mga public affairs programs o kaya sa mga advertising, public information or public infomercials, if you would call it that. Kasi dapat tinuturo siya Kasi halimbawa, pagka may halalan, may mga voter education na ginagawa yung media, every now and then tayo, dapat may media education din na sinasabi, ganito ang trabaho ng periodista. Hindi yung parang kung kailan merong putukan na nangyari nung May 13, saka na-realize ng mga tao na ay, ganito pala kahirap yung maging periodista. Kahit umiiyak ka na, kahit takot na takot ka, tuloy-tuloy yung pagre-report mo. Kawawa naman itong periodistang to, ang liit-liit, naaapakan na, aray na ng aray, pero nagre-report pa rin. Kumbaga, of course, what happened last May 13 was very, very unfortunate. Pero ako, sa opinion ko lang, tinitingnan ko yon as a good shining moment, not just to prove na mahirap ang trabaho ng periodista, kundi ganito magtrabaho dapat.
ang mga responsableng periodista as opposed to hyper-partisan vloggers and influencers na parang they do their commentary in the comfort of wherever they are, pero yung pag-present nila ng mga datos ay talagang napaka-questionable kasi they are not where the action is. So I think yun yung magandang gawin sana sa newsroom. I'd like to discuss this in the context of media literacy. Pwede bang sabihin na maraming hindi kita kung ano yung ginagawa natin? Kaya mahirap, kaya hindi nila agad at madali tayong sabihin na don't trust us? Yeah, magandang punto yan. Sa tingin ko, parang nakakatulong yung ginagawa ng ilang mga journalists na talagang may social media presence at nagbibigay ng mga behind the scenes na mga nangyayari. Kumbaga hindi lang yung mismong istorya. Kumbaga ano yung kwento sa likod ng storya. Bahagi ito ng media literacy. Ang problema lang, Joseph, hindi lahat talaga ng mga periodista talagang aktibo sa social media. So mahirap din ha. Daming, 'di ba? Time na lang. Parang this is double the work. Exactly. Yeah, it's double the work. And I'm sorry if this is too much to ask, pero sa panahon ngayon na matindi yung disinformasyon, kailangan talagang gampanan, kailangang labanan yung disinformasyon. May kasabihan sa journalism, we go where the audiences are. So nasaan ba sila? Nasa Facebook, nasa TikTok, nasa X to some extent, Instagram, mas marami naman doon. So marami pang social media platform, pero itong tinukoy ko na 4, at the minimum, maganda na nandoon tayo. Kaya nga hindi lang usapin yan ng isang social media account, multiple accounts yan across different platforms. Dapat talaga merong ganong presence tayo. And I'm sorry to say, we have to be more aggressive at dapat makita rin ng news media organizations yung ganong klaseng complexity. Ano ba bang anong tinuturo na natin ngayon sa mga joint students? Because yung mga first year ngayon, paglabas niyan in 4 years time, iba na sa ginagawa natin ngayon. So what's the challenge now for journalists in terms of given this context? Siyempre, yung pangunahing challenge talaga ay panatilihin yung pinakamataas na pamantayan ng periodismo. Sinasabi nila, bias ng media, irresponsable ang media. Through our practice, patunayan natin na hindi yun yung kaso. At kung sakaling sinisiraan, and we expect na sisiraan talaga, hindi lang yung periodista, kundi yung periodismo sa pangkalahatan, kailangan talagang i-engage sila. Pero we don't engage kumbaga ex cathedra o lahatan. Magiging selective tayo kasi gaya ng sinabi ni Regine, masyadong marami yung mga hyper-partisan na vloggers and influencers. Piliin natin yung mga may pinakamaraming engagements, preferably yung mga organic na engagements lang at mga engagements na authentic talaga sa pangkalahatan yung kanilang mga followers. Sila yung parang pinaka-target natin, for lack of a better word. Kasi tama ka, Joseph, merong mga influencer na maliit lang naman yung following at oras na mag-engage ka sa kanila, parang they will latch on to that particular engagement. Kaya dapat selective tayo. Yung may pinakamataas na engagement, let's say by the millions of followers, yun yung mga hahabulin natin at i-call out publicly, preferably, sa kanilang mga maling gawe. Alam mo, Joseph, tapos na yung panahon na makikipag-usap ka privately sa mga ganitong klaseng mga tao. Dati, we were hoping, maybe 10 or 15 years ago, we were hoping na sana ma-convert sila or ma-win over sila. Pero ngayon, nandito na tayo sa punto na talagang kahit na anong kumbinsi ang gagawin mo, talagang hindi na sila, they wouldn't budge, so to speak, in terms of what they believe in and in terms of how they view journalism. At sana, magkaroon ng enabling environment sa mga newsroom para mabigyan ng ganong latitude yung mga periodista at manggagawa sa media. Kung totoong ang isang news media organization ay digital, social media savvy, dapat maintindihan yung ganong klaseng nature of work ng mga periodista at manggagawa sa media. Okay. Let's make regular the media education component, especially of public affairs programs
para mas malinaw sa publiko, ganito yung trabaho ng periodista, expectation sa media, dapat mas matemper at ma-level off din, and we don't create any false impressions dun sa trabaho ng periodista. Ang periodista pwedeng magkamali yan. But as Regine correctly noted, may sense of accountability kasi nasa ethics yan. Ang tanong, ang hyper-partisan vloggers and influencers, may ethics ba siya na sinusunod? I think with that, we can conclude na parang sino ba yung pinapakinggan mo at baka mamaya meron siyang nasa likod lang, hindi ba? Habang patuloy na nagbabago ang paraan ng paglikha at pagkonsumo ng balita, patuloy ding nagbabago ang mga hamon na kinakaharap ng mga journalist at maging ng publiko. Sa gitna ng napakaraming impormasyong mabilis na kumakalat online, mahalagang maging mapanuri sa ating nakikita, nababasa at sinishare na mahalagang bahagi ng pagiging isang informed citizen. Dahil sa huli, ang pagharap sa disinformation ay responsibilidad nating lahat. So let's fight disinformation, one fact check at a time.